Halos araw-araw ay umaalis ng bahay si Rafael para magtrabaho at laging naiiwan si Margaret na mag-isa. Kahit malamig ang pakikitungo nila sa isa't isa sa araw, ay talo naman ng intensidad ng init ng pinagtagpong katawan nila sa gabi. Hindi pumapalya si Rafael sa pagpasok sa kwarto niya sa loob ng isang linggo para sa isang kadahilanan marahil. Pagbigyan ng kaligayahan nito o desidido talaga itong buntisin siya. Whatever his reason, ay naging masaya si Margaret sa piling ng binata. Masaya niyang hinihintay ang binata na umuwi kinagabihan, ngunit tama pala ang hinala niya. Dahil pagkatapos ng isang linggong may nangyayari sa kanila, ay naging madalang na itong umuwi at kapag umuwi naman ay hindi na siya pinapasok sa kwarto. Nasasaktan man siya ay hindi niya pwedeng ipahalata. She's paid to do the job, not to demand some attention and affection from him. He clarified that and she reminded him of that. Kaya sino siya para mag-inerte? She better cry silently than let him know that she's affected on his cold treatment. Tulad na lang ngayon nasa bahay nga ang binata ngunit parang wala siyang kasama. Kibuin, dili siya. Bahagyang humingiti din naman ito kapag nagtama ang paningin nila, pero ngiting hindi umaabot sa mata. Ewan pero nagiinit ang ulo niya sa tuwing makikita si Rafael. Siguro naiinis siya dahil nakikita nga niya ito, ngunit hindi niya maramdaman ang presensya nito. Want some coffee? Biglang tanong nito sa kanya at umupo sa katabing upuan sa may berandang nakaharap sa dalampasigan. Napadako naman ang tingin ni Margaret sa hawak nitong tasa ng kape. It's cafe americano. Gusto rin niya ang purong kape lang. Ngunit ng mga sandaling iyon ay bakit nanunuot sa kanyang ilong ang kakaibang amoy nito. Ano bang nilagay mo sa kape mo? Mabilis na tanong niya. Just coffee. Why? Curious na tanong naman ito. Wala. Maiksing sagot niya at pilit inignora ang matapang na amoy ng kape. Pati na rin pala ang presensya ng binata ay pilit niyang inignora. Sarap kasi sipain ng malakas at nang mawala na sa kanyang harapan. Nasa mood siguro ang lalaki kaya kinakausap siya. Pwede ba? Hindi na natuloy ni Margaret at sasabihin dahil biglang bumaliktad ang sikmura niya. Kaya mabilis siyang napatakbo sa banyo at nagduduwal ng tubig. Natigilan naman siya nang biglang may humaplos na kamay sa likod niya. Ano ba kasi ang iniinom mong kape? Bakit sobrang tapang ng amoy? Hindi ko maintindihan. Pero nakakasuka. Piksi niya at inis na hinarap si Rafael. Napatitig lang si Rafael sa mukha niya saka inayos ang ilang buhok na tumabig sa mukha niya. Napaatras naman siya sa ginawa nito. Pagbihis ka, may pupuntahan tayo. Anitong nakangiti sa kanya. Himala at bigla nitong naisipang ilabas siya sa pinagkulungan niya. Yes, kulungan ito sa kanya dahil simula nang dumating siya 3 linggo na ang nakaraan ay ni minsan hindi ito nagayang lumabas sila o pinabayaan siyang lumabas. As in, bantay sarado siya. Kung lalabas man siya ay dapat importante ang dahilan at syempre kasama niya dapat ang 2 bodyguard, which is not comfortable to be surrounded with those men. Bakit? Saan tayo pupunta? Hindi niya napigilang itanong dito. Basta, magbihis ka na. Sagot nito saka tinalikuran na siya. Napakunot noon naman si Margaret at sumunod na lang sa utos ng binata. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at nagayos ng sarili sa banyo. Saka nagbihis ng simpleng damit. Buti na lang, dinala ni Rafael ang mga gamit niya na iniwan niya sa condo at pati na rin iyong naiwan niya sa boarding house. She chose to wear a plain white t-shirt and blue jeans with white sneakers. Itinali niya ang buhok pagkatapos ay sinukbit ang maliit na shoulder bag na may lamang cellphone at wallet saka lumabas. Tumayo na si Rafael sa couch nang makita siyang papalapit. She saw adornment from his eyes but suddenly gone when he turned around and started walking out of the house. Baka mali ang basa niya. Sumunod na rin siya rito at sumakay sa sasakyang nakabukas na ang harapan dahil pinagbuksan siya nito. Isang himala at anong nakain ng lalaking ito. Bigla yatang naging gentleman. Nang maayos na nakaupo na ang dalaga ay umikot na ito sa kabila at pinaandar agad ang sasakyan at umalis na sila. Tahimik nilang binabaybay ang daan hanggang makarating sila sa hospital na pinupuntahan nila noon. Napalingon si Margaret kay Rafael na may pagtataka. Bakit siya dinala nito dito? Dahil ba nagsusuka siya kanina at akala nito may sakit na siya?
Gusto man niyang tanungin ito, ay pinili na lang niyang manahimik at sumunod dito. Pinapasok agad sila ng sekretary nito nang makilala sila at dahil na rin siguro dahil VIP ang kasama niya. Good morning po, doktora. Gusto ko lang ipacheck si Margaret dahil nagsusuka siya kanina. Sabi nito na parang may ibig pang sabihin na naintindihan naman agad ng doktor. Okay, pero bago yun, kakausapin ko muna si Margaret. Kailangan mo muna mag-pregnancy test. Here's the PT. Pinigay nito sa kanya ang isang karton na may lamang PT. Hindi na kailangan itong ituro ang restroom dahil alam na niya iyon. Tinanggap niya ang PT na halos manginang sa kanyang kamay. Biglang pumasok sa isip niya ang ideya na baka buntis siya. Nakalimutan niyang 4 na araw na pala siyang delayed. Naroon ang biglang kaba at excitement sa naisip. Ang pinaghalong emosyon. Ang nagpapalamig sa kanyang kamay nang pumasok siya sa restroom. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang hinihintay ang resulta ng PT. Halos pigil hininga ang ginawa niyang paghihintay ng 5 minuto. Nang dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata at tiningnan ang pregnancy test. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang 2 linyang guhit. Ibig sabihin ay positive. Parang gusto niyang sumigaw at magtatalon sa tuwa, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Stay professional, Margaret. Paalala niya sa sarili at lumabas na ng banyo. Makikita rin sa mukha ni Rafael na hindi ito mapakali at mukhang kinakabahan sa magiging resulta ng test. Ibinigay niya ang PT sa doktor at matamang tinignan iyon saka binigay sa binata. Congratulations! Anito sabay pakita ng PT. Ibig sabihin buntis si Margaret? Paniguradong tanong ng binata. Yes, it's positive. You are a father now. Nakangiting bati nito na kay Rafael lang yata bumabati. Well, hindi niya ito masisisi dahil binayadan lang naman siya. Sa wakas, magiging tatay na rin ako. Napatayo pa si Rafael habang isang kamay ay napasuntok sa hangin na parang nanalo sa loto. Saka mabilis na niyakap siya at hinalikan sa labi ng sobrang bilis. Napatda naman ang dalaga sa ginawa nito, ngunit pinabayaan na lang niya to. Seeing him this happy melted her heart. Congratulations to Margaret for the job well done. Nakangiting bati rin ng doktora sa kanya. Well, akala niya ay hindi na siya babatiin. Ngiti lang ang inanting niya rito. She's too happy. Parang hindi pa nag-sink in sa utak niya na magiging ina na siya. Bigla siyang napahawak sa tiyan niya. Parang ngayon palang ipakiramdam niya ay biglang tumibok ang puso niya ng napakalakas. Mas malakas pa sa tibok ng puso niya para kay Rafael. Ganito pala ang pakiramdam ng isang ina para sa kanyang anak. Hindi na sila nagtagal at nagpaalam na rin na umalis pagkatapos maresetahan siya ng doktor ng mga vitamins na dapat inumin. Where do you want to eat? We need to celebrate. Hindi pa rin nawala ang kasiyahan sa mukha ni Rafael. Anywhere. It's up to you. Same answer like before. Wala naman siyang gustong kainin, kaya ito na ang bahala. Okay, I know a nice restaurant that you never been before. Masiglang bati nito sa kanya. Siguradong mamahaling restaurant na naman siya dadalhin nito. Hindi nga siya nagkamali. Diretso silang pumasok sa loob ng kampante ng nakaupo ay nag-order na sila. It's a French restaurant kaya hindi niya familiar ang mga pagkain. Pinabayaan na lang niya si Rafael ang pumili para sa kanya. Habang hinihintay nila ang in-order ay tahimik lamang siya. Thank you, Margaret. Basag ni Rafael sa katahimikan at maagap na hinawakan ng kamay niya. Thank you for what? Takang tanong niya. Thank you for making me happy. Nakangiting wika nito habang nakatitig sa kanya. Bakit parang muhulog ang puso ko kapag may ganito siyang drama? Bulong niya sa sarili. Hindi mo na kailangang magpasalamat. It's my job. At 2 naman tayong gumawa niyan. Sagot niya sabay hila sa kamay niya ngunit maagap na kinulong sa 2 palad nito ang kamay niya. You have no idea how happy I am right now. Halos bulong ni Rafael habang nakatitig sa kanya. Parang may naghahabulang mga daga naman sa puso niya sa narinig. Masayang masaya rin siya dahil napasaya niya ang binata. At last, tatay ka na.
Pinasiglang sabi niya para ma-distract ang sobrang pagkaseryoso nito, ngunit mali yata dahil, nanay ka na rin. Sagot nitong ikinabilis lalo ng tibok ng puso niya. Masarap sa pandinig pero alam niyang panandalian lamang yon. Soon she will leave the child. That's make her sad but she needs to hide it from her face. Let me do it for you. Agaw ni Rafael sa hawak niyang matulis na bagay. Gusto kasi niyang balatan ng apple. Kumakain naman siya noon ng apple na may balat pa, ngunit ngayon siguro dala ng pagbubuntis niya ay ayaw niya ng lasa ng balat. Napangiti siya at ibinigay ang matulis na bagay kay Rafael. Mabilis nitong binalitan ng apple at hinati nito na may katamtamang laki. Masaya pala maging asawa si Rafael. Ang swerte pala na magiging asawa nito dahil sobrang napakamaalaga nito. Unfortunately, hindi siya yun. Pero masaya rin siya at least naranasan niyang alagaan kahit alam niyang para talaga sa bata, kaya ito ganun sa kanya. Simula nang nalaman ni Rafael na buntis siya, ay nag-iiba na ang pakikitungo nito sa kanya. Naging napakaalaga nito sa kanya at napakalambing. Halos wala na nga siyang ginagawa sa bahay at kapag nasa bahay naman ito ay halos ayaw nitong magkikilos siya. Nakangiting Rafael ang nagsubo sa kanya ng hinating mansanas. Ayaw sana niyang tanggapin ngunit ang sarap ng ngiti nito para tanggihan. Akin na yan, huwag mo na akong subuan. Kaya ko namang kumain. Nakangiting wika niya sa kinuha ang plato na may lamang mansanas at tinalikuran si Rafael. Nagtuloy siya sa teresa na nakaharap sa dagat. Naiwan si Rafael na hindi pa rin mawaglit ang malapad na ngiti sa labi. Ang may kalamigang hangin ang humahampas sa balat ni Margaret na nagtatanggal sa medyo may kakaibang pakiramdam niya. Ganito talaga yata siguro kapag buntis. Napangiti siya habang tinatanaw ang bughaw na langit na nakikipagdaupang palad sa malabughaw na karagatan. At ang mga alon na tahimik na nakikipagkarerahan sa dagat ay nakadagdag sa ganda ng tanawin. She felt so at peace. Sana ay ganun na lang palagi. Living in this kind of place with someone she loves to spend her life forever. That's a real dream. A dream of everybody. Living a beautiful face with a rich, handsome man. At this moment, she felt she already achieved that dream, even though she's not Cinderella and soon she needs to leave the castle. She's still thankful that she experienced like this. So rare, but fun. Well, yeah. Fun for the moment but she knew that she will leave with a broken heart. Pero later pa yon. Hindi na muna iisipin niyon. Inilabas ni Margaret ang cellphone at binisita ang kanyang Facebook. Habang kinakain ng mansanas. Nang mapagod sa kakascroll ay binisita naman niya ang Instagram. Naalala naman niya si Rafael. Biglang tumibok ang puso niya nang matunghayan ang gwapong mukha nito sa larawan. Naging cover pala ito ng isang Business Time magazine last month. A wealthy bachelor in town. Quoted beside his photo. He looks ravishingly handsome in his black tuxedo. Napatitig siya sa mata ng binata na parang nagpapadala sa kanya dahil ang hirap na hindi makipagtitigan. Huwag mo masyadong titigan. Baka ma-inlove ka dyan. Mahina ang bulong ni Rafael sa may tainga ni Margaret na halos mapatalon siya sa pagkabigla. Bigla tuloy siyang napalingon sa isang malaking pagkakamali dahil halos gadangkal na lang ang layo ng mga mukha nila. Nasa likuran na pala niya ito at hindi man lang niya namalayang nakalapit na pala ito. Siguro dahil nadala nga siya sa mga titig nito sa kanya. Parang umakyat naman ang init ng katawan niya sa mukha niya at kung manalamin siguro siya ng mga oras na yon, ay siguradong makita niya ang pulang-pulang pisngi niya. Oo nga't may nangyari na sa kanila ilang beses na ngunit hindi pa rin siya sanay sa presensya nito lalo't sobrang lapit nito sa kanya. Kinikilabutan pa rin siya sa kilig. Kahit alam niyang hindi siya pwedeng kiligin. Napatitig siya sa binata habang hinihintay na ito ang unang umatras ngunit wala yatang ng lalaki dahil napatitig pa ito sa mga labi niya na lalong naghatid ng kiliti sa katawan niya. Tapos na ang usapan nila. Nabuntis na siya kaya hindi na dapat na magkalapat pa sila ng kanilang mga balat. Simula nang nalaman nilang buntis siya ay hindi na rin naman nagparamdam si Rafael na gusto nitong may mangyari uli sa kanila. Which is understandable dahil may naganap lang naman sa kanila para mabuntis siya. Medyo nasaktan siya sa tuwing may isip yon pero dapat niyang tanggapin dahil yon ang katotohanan.